broke, and it was all about influenza. So today, imbes na tayo ay mataranta, we will give you the knowledge and all of the needed mga information or learnings for you to be able to be equipped in the coming days, especially na magpapasukan na naman ulit after this long break. It may seem like a common illness, but influenza can spread quickly and cause serious complications and even become life threatening, especially for children, the elderly, and those with health conditions. While we can't stop the flu virus from existing, we can protect ourselves, our families, and our communities through awareness, prevention, and timely vaccination. In this episode, we'll be busting common myths, answering your most asked questions, and learn how we can stay healthy and safe this flu season. Especially here in the Philippines, where changing weather and busy lifestyles make it easy for the virus to spread. Don't forget to drop your questions in the comment section, and we will try to answer as much questions as we can. Ayan. So, meron na bang mga questions ang mga momshies, ang mga popshies, and even our mga teachers, because they are, parang sila yung first line of parenting when it comes to school. So if you have one, please do drop them on the comment section. And don't forget to like and follow Premier Medical Center, because we will also be posting some info drives about influenza in the coming days. Now, we are honored to feature a respected officer from the Department of Health, Region 9. He holds a master's in public management, major in health systems and development, and currently serves as the officer in charge of the local health support division. A dedicated public servant and advocate of efficient and responsive health systems, he continues to provide quality health services across the region. Let's all give a warm welcome to Dr. Dennis Antonio A. Dakayanan. Ayan. Hello, Doc. Maayong udto, Doc. Good afternoon? Afternoon. Good noon na. Ayan. Noon, yes. Nag-lunch na ba? Mamaya magla-lunch tayo, Doc. Kamusta naman, Doc, ang iyong biyahe papunta dito? Medyo maulan. Yes. So medyo matraffic ngayon. Yes. That's, magkakambal yan. Ang ulan, ang traffic, at ang internet connection. Ay, Yes. minsan pati ang brownout, Doc. Yes. Welcome to Zamboanga. So, from where is Doc Dakayanan? I'm from Leyte actually. I transferred to Zamboanga Peninsula back in 2019. 2019. Pero So, hindi pa mga- ako marunong magtsabaka na Ay, masyado. Pwede pa kita bende kundok. Ay, so hindi pa masyado. Pero meron ka ng mga words that you know. Mga ilan-ilan lang. Sige nga, sample nga, Doc. Ano yung mga words na alam mo? Tiyan na agua. Taki, Doc. Ay. Ano pa, Doc? Kital too. Katal 2. Ay, yung mga diba? At The least, basic lang. the basic. Ayan. How about yung mga yung mga medyo deep, like mga ano ba yung mga deep na mga chavacano? Escucha. No idea. Peak escucha. Wala talaga akong idea pag medyo Pag medyo malalalim na ng deep. mga tsabakana. Pero yung mga basic lang, nakakagets ako. Especially pag palagi siyang ginagamit sa conversation. Oh, no. Ayan. So, it's nice to know that people from outside Zamboanga are also, interested to go to our place. Ano ba yung isa sa mga factors bakit na-consider mo ang Zamboanga City Yan. to be your next home? Yan. Naghanap ako ng trabaho na malapit sa dagat. Oh, diba? At Ang dagat! ang nakita ko sa search ko ay ang Santa Cruz Island. Ayun naman. Pero nag-Santa Cruz Island ako after 2 years na dito. Actually, to be honest, Doc, some of the Zamboangueños haven't been to Santa Cruz Island yet. So, before po kayo mag-travel outside Zamboanga, might as well travel muna sa sarili nating mga lugar and mga spots. Diba, Doc? So, dagat pala. Dagat and barter. Barter. Ayun naman. Yun talaga yung mga, kumbaga, mga special na mga bagay sa Zamboanga. And the food, Doc. Masarap ang pagkain dito actually. Actually, ang mga Zamboangueño is very meticulosos pagdating sa pagkain. They won't eat out unless they can't recreate it.
Oh, 'di Yeah. ba? So maarte ng konti sa pagkain. So, Doc, in your 6 years in Zamboanga City, ano ba yung um ano ba yung pinaka turning point na talaga sabi mo, ay, dito na muna ako. Masaya ang workplace. Oo. Yun Tapos naman yung mga talaga. people dito sa Zamboanga Peninsula particularly, mababait. Oo. Opo. Very welcoming. Actually, kahit hindi namin kilala, pinapatuloy namin agad sa bahay namin. Especially nung nandito si Ferdinand de la Merced, if you notice, yung nagwo-walk, Ah, yung si Philippine Looper, nakita talaga kung gaano ka-welcoming ang Zamboanga Peninsula. Everybody was opening their doors and giving water, giving help, making the walk or the journey a little easier. yan. Ayan. So we got to know Doki. Now naman, we will dive into our topic, influenza. Ano ba yung influenza, Dok? Ang influenza po ay viral respiratory illness. Ibig Mhm. sabihin, cause siya ng virus Mhm. at ang kanyang mga common manifestation sa isang tao, usually may fever, ubo, Mhm. sore throat, body ache, at saka yung fatigue na tinatawag. Mhm. Unlike yung mga common cold po natin, ang common cold kasi is mas milder Mhm. and often ang rhinoviruses po ang nagkakos ng common cold eh. Pag sa influenza, influenza A and B ang virus Mhm. po doon. Magkaibang virus po ang Magkaiba. dalawa. So, ang flu medyo more severe ang kanyang signs and symptoms. Mhm. Tapos biglaan, suddenly ang kanyang manifestation. And ang flu din po, pwedeng mag-lead siya sa mga complications like pneumonia, Mhm. especially po sa mga vulnerable populations po natin. So yung parang shorter term ng influenza is flu? Flu. Ayun. Yan. So yun yung sinasabi natin, ay, Dolce naman yung flu. Fluhu. Ay, fluhu. Pero yung floho kasi sa Chavacano is tinatamad. Okay. Di ba? Now I Ay, know. parang may flu ako. Yun pala, tinatamad lang. Di ba? So, ano ba yung cause ng influenza and why is it contagious? Ah, influenza A and B ang common cause ng influenza. Mabilis siya kasing mag-spread. Mm. Kaya siya sa mga respiratory droplets, for example, ang isang tao may flu, tapos kausap mo, Mm. nag-sneeze sa harap mo, or Oh, umubo, pwedeng ma-transfer sa iyo yung flu virus. ayun. Mag-develop kayo ng sakit na influenza. Ayun. So, that's how it spreads. Kaya, even if wala na po, I mean, there's still COVID, pero hindi na talaga siya yung parang tulad dati, it is still best if we have our kids use ang mask. Especially pag kayo po ay may sakit. Oo. Ayun. We recommend talaga na mag-mask po kayo. Pag may, Mhm. may sipon-sipon po kayo or Mhm. ubo, we recommend na mag-mask po kayo for the safety po ng mga kasama niyo po. Kasama nyo. Or sometimes, Doc, sa GC ng mga parents, sinasabi ng mga teachers, pag masama ang pakiramdam ng bata, let them recover first before you let them go back. Yes, kasi in-ensure po natin yung safety po ng majority po, especially sa Ayun. class. Alam naman po natin na ang mga bata po, medyo malilikot. Oo. Mm-mm. So, touchy-touchy dun sa mga, especially Yes. mabilis mag-spread ang sakit. Hindi lang Mm-mm. flu, dun sa mga classrooms po natin, especially Yes. mga crowded areas po natin. Yes. Ang ending, buong klase na, 'di ba? So, Yes. prevention is better than cure. So, the moment na yung anak ninyo is not feeling well and hindi talaga kaya, it is best recommended na they stay at home. Yes. Ayun, kasi kesa naman mas lumala. So, bakit nga ba itong flu, it seems to be parang mas ano siya during a certain season? Ano ba yung season na yan? Ay, may tinatawag tayo na seasonal flu. Ito yung time from June to early January, bawat taon. Dito po yung time na nag-change po yung weather po natin. So, Mm. increase po yung humidity at saka mas mababa po yung temperatura, especially magka-Christmas. Oo. Ito po yung panahon na yung mga viruses po can survive. So, Mhm. mas dumadami po yung mga cases po na nakikita po natin Mhm. sa mga outpatient department po natin o di kaya nagkakaroon ng mas maraming gatherings
indoors. May mga Christmas Mm. parties. Oo nga, no? So, may chance talaga mag-spread ang flu. Mas mabilis. Mas mabilis. Ayun. Nag-aid siya sa transmission ng flu pag nasa crowded areas. Actually, ang dami nating mga marites online, Doc. Oh, kita mo, we have almost 200 viewers, live Hello viewers po. watching right now. So if you have any questions, especially yung mga nanay dyan, tatay dyan, I know we are on a sem break, pero, 'di ba, it is high time for us to be equipped now dahil papasok na naman sa school ulit by November something something. So, ngayon pa lang, i-ask nyo na yung mga questions nyo dito sa ating live podcast and we'll try to answer as many as we can. So, Doc, ano ba yung mga strains of influenza that are most common in the Philippines or globally right now? May dalawang klase ng virus na nagkakos ng influenza. Ito yung influenza A at A influenza and B. Depende sa surveillance po natin. We are conducting regular disease surveillance naman po sa ating pong mga Sentinel Hospital. So we collect samples. Depende po sa naging result ng laboratory, yun po yung mas common na nakikita sa Pilipinas. Oh. So dalawa pang strain. Ayun. So, parang may ano pa, B1 at B2. How does the Department of Health, where you're connected with, monitor and track influenza outbreaks? Or mataas ba ngayon dito sa Zamboanga? Hindi mataas ang ating cases ng influenza-like illness sa Zamboanga Peninsula. May mga regions lang sa ating country na may mga sporadic increases ng ILI cases po na nadidetect sa kanilang surveillance. Ang ginagawa po ng Department of Health, we have Sentinel Hospitals. Ibig sabihin, ito po yung mga hospital na nagmamonitor po tayo ng mga influenza-like illness sa kanilang mga outpatient department or sa kanilang mga ward. Tapos we collect samples. That's part of our ongoing surveillance. This is surveillance. Ang the rest of the hospitals and the health centers on the local government unit, nagre-report din po sa ating surveillance system. Ayun. So nadidetect kung mayroon talagang increasing number ng cases sa ating region at dumadiretso po ang data sa ating pong national office po natin sa central office po ng Department of Health. So may mga pagkakataon po na lumalabas po yung mga data and information sa mga interview po ng aming pong mga executive officers at ang aming pong secretary. Ayun. So, minsan kasi din, Doc, I noticed, tayo kasi since we are in the digital age, the data parang nagiging exaggerated when it comes out. 'Di ba? So ang ending, it causes panic not only to healthcare professionals but most especially yung mga paranoid na mga nanay at tatay. Tama ba, Doc? Yes, may mga Ayun. ganon. So ano ba yung mga signs and symptoms para at least malaman ng mga nanay at tatay na nanonood? Usually ang influenza kasi, sudden po ang kanyang pag-develop ng mga signs and symptoms. At saka meron siyang high fever, yung mataas ang lagnat. At the same time, may mga cases na parang nakaka-experience yung taong may flu ng dry, persistent yung cough, dry cough. Pero persistent. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Common din po ang fatigue. So medyo masakit ang katawan, yes. Joints. Parang nanghihina ka. At saka usually po, rare po sa influenza ang pag-sneeze. Mas common siya sa cold. Sa common cold. Hatching. Hatching, So, na cold scale, na influenza, hindi like common. Oo. Body aches, common din po siya sa flu. Heartaches din ba, Doc? So, yun guys ha, medyo masyado siyang similar. Yes. But then, how can we determine or ano ba yung diagnosis para malaman na influenza siya? May mga laboratory test naman po tayo na available. Common kasi, pag sinabing common colds at influenza, medyo may pagkakapareho. Doon na lang mangyayari dun sa mga manifestations po ng signs and symptoms po ng ating patient nagkakaiba, nagkakatalo, at doon po nadidetermine ng doctor kung is this a common cold or an influenza. Unless magkaroon po tayo ng laboratory test. Ayun. So, hindi po pwedeng, parang influenza to, titingnan lang. So, there should be a laboratory test involved. Or assessment ng physician. Hindi pwede yung si Mari test lang na kapitbahay, sabihin, hindi yan common colds, influenza yan. Hindi pwede yung ganun, guys, ha? And hindi rin pwede yung si Google lang po tayo. It has to be
diagnosed by a physician or there should be a laboratory involved. Ayan. So, klaro tayo dyan ha. Kasi tayo pa naman masyado tayong mapapaniwala sa mga marites. Actually, kung gusto niyo ng up-to-date na data, ang World Health Organization po sa kanilang Facebook page, naglalabas din po ng data. Kaso nga lang worldwide po siya. Worldwide. Ang Department of Health po sa amin pong Facebook page, may mga lumalabas po din pong data na national level naman po siya. Ayun. At meron din pong mga tips doon na pwede niyong makita. Ayun. So, always make sure to follow these pages, yung DOH, yung World Health Organization, yung Premier Medical Center, syempre, dahil they give out important knowledge for you to be able to use. Tandaan po, dapat legit po ang Page. page. Yes. Kasi may mga fake po na totoo. page. At ang iniwasan po natin dito ay Fake news. fake news at parang isi-share nyo pa yung fake Correct. news. Ito ha, minsan, 'di ba nakita nyo na yung info. So, hindi kayo sure, pero shinare nyo. So, naging ano pa kayo, naging parang accessory to the crime pa kayo ng spreading of the fake news. So, make sure to always validate, check the page if it's legit, kasi sila yung nagbibigay ng mga legit information. If you know a healthcare professional, check with them as well. Yes. Yun yung ways on how you could battle or how you could avoid spreading fake news. So, as a mom or para sa mga momshies at popshies natin na nanonood, when do they need to bring their kid or even an adult to the ER with influenza-like symptoms? Common po kasi, ang mga bata, common siya na nagkakaroon ng complications pag nakaka-experience po ng flu. So, pag nahihirapan pong huminga, nag-chest pain, tapos mataas masyado yung fever, kailangan nang makita siya ng isang doktor or ng isa emergency room kung kinakailangan. Ako, as a mom, ang ano ko dyan is when in doubt, always bring na. Yes. Yung pag may doubt ka sa parang sobra na tong mataas. Dalhin mo na. Don't rely on, minsan kasi yung mga nanay, yung mga tatay na, mga lolo, lola, ay hindi kaya pa yan ng sponge bath. Pag ikaw in doubt na, and then especially for those like me who lives like 12 kilometers away from a hospital, wag nyo nang i-risk. Kasi, what if the convulsion and all, saka nyo pa dadalhin, 12 kilometers away. Apo. Pag persistent lang po yung fever, tapos medyo nahirapan ng huminga, nagkaka-chest pain na ang isang pong patient, or nag-worsen ng kanyang mga signs and symptoms, that's the time na you need talaga to visit the nearest hospital or clinic. Oo. So, sa mga barangay setups naman, we have naman mga health centers. And then, meron na rin tayo ngayong yung malalaking health centers in Zamboanga, diba, Doc? Plus, syempre, napakarami po nating hospitals in the area. And one of which is Premier Medical Center, which is open for you 24/7. So, meron silang outpatient and meron din po tayong inpatient available. Ayan. So, ngayon naman po, what are some of the complications that can arise from a severe influenza? Usually, ang common na complication, pag hindi po na-treat ng maayos or hindi mag-recover agad-agad po ang ating pong patient, common po dito yung pneumonia. Oo, that's the most common complication po. Minsan sa mga high risk po na mga population or high risk po na patients, nagko-complicate niya po yung kanyang mga comorbidities. For example, may asthma yung patient, nagkaroon siya ng flu, pwede mag-exacerbate yung kanyang asthma. But for the majority of our patients, ang common po talaga is pneumonia. So yun yung nagli-lead into pneumonia. So how does influenza affect yung ngayon, diba? Since it's from June to December, how does it affect the workplace, schools, and economy as a whole? Pag nagkakaroon kasi ng biglang increase ng cases ng pneumonia or ng flu, usually nakaka-affect ito sa parang palagi nag-a-absent. Oo. Ang bata. Parating humihingi ng med cert. Ay, tama ba, Doc? Tama ba, Doc? Oo, may mga ganun.
especially pag Pag nagtatrabaho working. na or pag nasa school, usually absent, pag Yes. nagkakasakit yung bata. We recommend talaga na once maka-experience na ng signs and symptoms, mag-rest muna Mhm. para hindi makaspread yung disease dun sa Disease. mga kasama sa Mhm. room or sa opisina. Ayun. So it really affects not only the kids, even the adults, kasi it will also affect your productivity at work. One day of absent can lead to syempre Walang income. number one, walang income. Number two, yung lahat ng mga kasama mo sa work will also be affected because they have to work your task. So, isa yun sa mga sa economy naman as a whole, syempre, pag ang business, merong isang employee na wala. So, the operations of the business gets also affected. So, yan, domino effect. So, Yes. health is really wealth. Yes. Ayan. So, ano ba yung recommended treatments for someone diagnosed with influenza? Actually, dahil sa viral infection lang siya, nagre-recover usually tayo in 3 to 7 days or Mhm. 2 weeks. Mhm. Pero pag may mga complications, that's the time na minamanage na siya natin. For example, pag may lagnat, Mhm. we provide the paracetamol. Paracetamol. Opo. Pag may pneumonia, we manage the pneumonia. Mhm. Pero as a viral infection, usually 3 to 7 days, magre-recover na po yung patient. Mhm. Pero kailangan po talaga i-monitor ng maayos. Para Ayun. just in case po, magtuloy-tuloy po yung kanyang signs and symptoms o mag-worsen, pwede na po siyang pumunta sa pinakamalapit na clinic or sa emergency room. Especially pag Ayun. may difficulty of breathing na siya. Breathing. Pero again, viral infection, so usually You can recover yes. within a week. Pag maayos po ang ating immune system. Ayun. So, meron pang ibang mga factors. Merong disclaimer kung maayos ang inyong immune system. Kaya kailangan po ng rest. Ayun. At saka, ay pagkain po ng healthy. Ayun. And exercise. So, tatawag na ako mamaya sa boss ko. Hello, parang may flu po ako. 1 week po pala yung needed ko na rest. Sometimes, we use these excuses din, especially when we're burned out. Pero again, guys, our doctors will diagnose according to what you feel and according to what the labs result. And the presentation ng patient. Oo, hindi naman pwedeng kailangan ko po talaga ng rest, 'di ba? Kayo pa yung nag-dictate kung ilang araw. Yun pala mag-out of town. Sounds familiar. Ibang usapan na yun. Ibang usapan. Usually, ang physician would diagnose and magbibigay sila ng kung ilang araw yung rest na kailangan. Ayun. And yung mga antiviral medications, are they effective in managing the flu? Viral infection kasi siya, usually kayang-kaya lang siya ng immune system. Pero again, based dun sa diagnosis ng physician, assessment and evaluation, pwedeng mag-recommend ng antiviral medication. Depende na dun sa assessment ng physician. So you mentioned that you can recover within a week. So mostly, especially for those who have good immune system, they stay at home. Ano ba yung mga home care remedies for flu? Actually, ang kailangan mo lang talaga is magpahinga. Ayun. Ensure mo lang na nakarest ka po. Nagstay po kayo hydrated. Dapat uminom po ng tubig, hindi po soft drinks or any juices po. Hindi ba pwedeng Royal, Doc? Royal kasi binibigay sa amin dito, Doc eh. Saka Skyflakes. Dati. Na-experience din ni Doc. Oo, from my lola. Pero again, waters, parang enough na siya. Kasi kailangan lang po talaga kasi ang flu, common din dito ay yung ma-dehydrate ka. So we have to replenish yung water na nalolost po natin. Dahil po sa ating sipon, yung mga yung fever, isa din po yun sa mga malakas dehydrate sa mga patients po natin. So we have to ensure na may water po kayo, umiinom po kayo ng at least 8 glasses a day. Yun. At kumakain po ng masusustansyang pagkain. Ayun. At increase po yung ating pong pagkain po ng prutas. And kung may budget, vitamins. Ayun, vitamins din. So when is it safe to return to work? Kailan ba nag-i-issue ang doctor na, okay, it's safe to return to work na? Usually, pag naka-recover na yung patients natin, wala nang signs and symptoms. Yun yung parang nagsasabi na pwede na itong bumalik doon sa work or doon sa klase. Pag yung signs and symptoms din po nag-improve na. Isa din po yun sa mga tinitingnan po natin. At technically po, 3 to 7 days, pag maayos po ang ating pong pahinga,
ang immune system ay okay, and then nagstay po tayong hydrated, usually nakaka-recover tayo in that timeline, 3 to 7. So, ano po ba yung mga effective ways to prevent catching the flu? Ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa flu ay hand washing. Ayun. Kaya pala ang DOH also really goes around to teach children proper hand washing. Naalala ko pa yan nung bata ko. Mayroon taga pumupunta dun sa school namin. Di ba may kinakanta pa yon? Meron pa, totoo. 20 seconds na magwawash po kayo ng hands. Pero dapat po, may tubig po at sabon. Yan. Or di kaya kung wala pong sabon, pwede po kayong gumamit ng alcohol-based na sanitizers or alcohol. Kung wala po talagang soap and water. Pero ang recommended po talaga, hand washing po with soap and water. How about yung diba, flu vaccine? Yan. Isa rin po, nire-recommend po ng Department of Health ang magpapabakuna po ng flu. Usually po, pag 6 months pataas na po yung bata, yung mga pregnant women, at saka yung mga elderly. Di ba tayo din, Doc? Like ako, I believe nung pa-travel ako, nagpa-flu vaccine din ako. Annual dapat tayo. Yes, annual. Oo. Annual ang ating flu vaccine. Ang pneumonia kasi, 3 to 5 years. Ang flu, usually yearly po siya. Kailangan magkaroon ka ng vaccination. Just like any other vaccine, syempre ang tanong na naman dyan ng mga parents, are vaccines safe? Yes naman, safe po iyan. May mga bakuna po tayo na binibigay po natin sa mga health centers. Pero again, yung flu po ay we prioritize yung mga vulnerable population. Ayun. Usually po, ang flu vaccine po namin usually nasa bata, binibigay, o di kaya sa mga elderly. Kasi sila po yung nakaka-experience po ng complication. Ayun. Tayong mga young adults. Kaya nyo na yan. 22 Pumunta na kayo years sa pumunta na kayo sa doctor and magpa-flu vaccine. Bumili na lang kayo. Available naman po ang flu vaccine sa atin pong mga clinics at sa atin pong mga physicians. Kailangan lang po mag-inquire. Kailangan din pong i-assess po ang isang patient kasi tinitingnan po kung may allergy sa component po ng bakuna. Pero again, ang bakuna po natin ay safe and effective po. Ayun. Para maka-prevent ng complication ng flu. So, what are the DOH current program or campaigns to promote flu vaccination? And ano ba yung mga, saan, you mentioned available siya sa mga, diba, sa mga health centers? Usually sa health centers, nagpo-provide kami ng flu vaccination sa mga elderly. Elderly and kids. Kids, apo. Ayun. So, yun ha. Pero huwag kayong magreklamo. Yung mga buntis, it is recommended also na magkaroon ng flu vaccine. Ayan. Kasi minsan kasi, yung kapitbahay namin, parang nakakuha siya ng flu vaccine dun sa kasi part po siya ng vulnerable group. Mag-inquire lamang po sa ating pong mga health centers, or kung mayroon po kayong private physician, mag-inquire lang po kung paano po kayo makaka-avail ng mga bakuna po. Maliban lang po sa flu, marami pa pong vaccination na pwede nyo pong ma-avail. So those are the programs, but again, those programs will not work if we will not cooperate with DOH and with our government. So on our end, ang kailangan po is we really need to do our part. Hindi lang po tayo magrereklamo, but we also have to teach our kids proper hand washing. And then, syempre, kung mga public places ang pupuntahan, pwedeng mag-masks, especially kung masama ang pakiramdam ng mga kids. Kung masama talagang pakiramdam, wag na po kayong mag-mall. Oo. Minsan kasi, Doc, masama na ang pakiramdam, dinala pa sa Kidzuna. Yes. Diba? Again, prevention pa rin is better than cure. So parang we would like to prevent yung spread po ng flu. So kung kayo po ay may sakit, kahit common colds man yan or flu po, kung kaya, stay na lang po kayo sa bahay, magpahinga, until makarecover po kayo. Yes. Treat other kids as if they're your own. Yun talaga yung rule. Example, dalawa yung kids mo, diba? What do you do when one kid is not feeling well? Diba you isolate the other? So that's the same rule that you will apply for other kids. Dahil, even if it's not your kids, diba, it could lead to something else. So, ganun dapat. So, what is your message to the public about influenza awareness, especially as we enter or as we are already in the flu season? Actually, wag po magpanic. Sinasabi naman po ng Department of Health na
Seasonal flu lang po ang na-experience po sa Ayun. ibang region. But for Zamboanga Peninsula, hindi naman po tayo increasing yung cases po natin. Mhm. Second, the preventive side, Mhm. uh, we are recommending na kung kaya po magpabakuna laban sa flu, better. Mhm. Ang pinaka-common din po ng mga recommendations po natin, yung regular hand washing po with soap and water at least 20 seconds. Mhm. At kung kayo po ay uubo or mag-sneeze, gumamit po kayo na, mag-cover po kayo. Ah, kasi kawawa po yung katapat ninyo. True. At kung may sakit po kayo, may sipon or inuubo, kung maaari po, mag-mask po kayo for Mhm. the protection po ng mga kasama nyo po sa bahay or sa trabaho. Kung kailangan nyo talagang mag-work. Mm. Ayun. Kung workaholic ka talaga, Yes, opo. yung ano ka, may ano ka, ikaw yung tagapagmana. Char! Ng company. Tagapagmana. So thank you so much for those information, Doc. Meron naman tayo ngayong segment. We'll move on to our next segment, which is myth or fact. So I will read some statements and all you need to do is just flash fact or myth and maybe a little Okay, explanation. sige. Try Ayan. natin. O, diba? So, ready na si Doc, diba? Ayan. So, our first statement. Flu is not dangerous. Myth or fact? Myth siya. Pwede siyang maging dangerous pag nag-develop po ng complication. Ayun. So, merong pwede. Opo. Oo. Kasi pag okay lang po ang katawan po ninyo, healthy po kayo, nakapagpahinga, ang flu po ay nagre-recover po kayo. Ayun. Natural immune response lang po natin. Pero pag nag-develop po kayo ng complication or na-belong po kayo dun sa tinatawag po natin na vulnerable population, pwedeng magkaroon ng mga complications ang flu. Ayun. Next statement. The flu is just like a bad cold. Myth or fact? Parang myth siya. Oo. Ayan. Iba kasi ang common cold sa flu. So, iba yung nagkakos ng common cold na virus, iba rin po yung nagkakos po ng flu na virus. So, magkaiba rin po ang kanilang mga signs and symptoms. Medyo mas severe ang signs and symptoms ng flu as compared to the common cold. Ayun. I hope, mabust na yung mga myth na yan na nasa inyong mga isipan dahil mga kwentong lang yan ng mga marites. Ito naman, ito yung common parati. Pag nagpabaksin ka, magkakaroon ka ng flu. Hindi po. Ang bakuna po ay nagpre-prevent po na magkaroon po kayo ng mas Ayun. malalang flu. Mhm. Lahat naman po tayo pwede talagang maka-experience ng flu, especially pag may kasama po kayo sa work or may kasama po kayo sa bahay na may flu. May chance po talaga kayong makakuha ng flu dahil dun sa kasama po catch, natin. oo. Opo. Pero pag magpapabakuna po kayo, mas nalilesen niya yung chance nyo pong magkaroon ng complication Severe, at oo. severe na form po ng flu. Yes, ayun ha. So, ang vaccine will lessen your chances to have severe flu. In contrary to what you are saying na pag nagpa-vaccine, mas lalong nagkaka-flu. Ayun. Sana clear as day na Annual yan. dapat ang flu vaccine. Annual ang flu vaccine. Ayan. Healthy people don't need a flu shot. Myth or fact? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Ito po ang ibig sabihin nun. Pag healthy po kayo, usually nakaka-recover ang katawan po natin 3 to 7 days from a viral infection. Pero again, para pag added protection, we recommend na vaccination po tayo, anti-flu. Ayun. But again, we practice pa rin hand hygiene, rest, at ang pagkain po ng healthy at mag-exercise po. Before we end, Doc, we know many of our viewers today, maybe parents, guardians, or even young adults who are starting to feel concerned, especially with the recent reports of flu cases, changing weather, or simply the fact that influenza season is here again. Whether it's preparing our bodies through vaccination and healthy habits, protecting our loved ones by staying home when sick, or making sure our communities are ready to respond, being prepared for influenza is something we all need to take seriously. What is your message as a whole to the viewing public on influenza? Yan. Again, wag po mag-spread ng Fake news. fake news.
O kung may katanungan po kayo, ang ating pong hospitals, health centers, our healthcare workers po ay willing pong sugutin ang inyong mga katanungan tungkol sa flu. Pangalawa po, kung kaya pong magpabakuna, Mhm. have the shot. Pangatlo po, pag kayo po ay nagkakasakit or nagkasakit po or naka-experience po ng signs and symptoms, pinapayo po natin na magpahinga Mhm. at magkaroon po kayo ng mga universal precaution or di kaya cough etiquette po natin. Yung pag-cover po ng mouth pag nag-sneeze or uubo. Mhm. Pangalawa po, regular and constant hand washing po. At least 20 seconds with soap and water. Or kung wala naman po kayong soap and water, for example, nasa jeep po kayo, pwede po kayong gumamit ng alcohol-based hand sanitizers or alcohol. Ayun. At least 70%. Oo, 70% ha. Ayan. So now, Doc, dito naman tayo sa exciting part. Meron tayong Fast Talk with Doc. Yan. So I will read to you choices and just tell Sana us walang what love are- life. Ha? Walang love life. Wala namang love life. Dagdagan natin, Doc. Ayun. Water or soft drinks? Water. First thing you do in the morning? Ako, syempre, magwawash ng face. Ayun. Walk or run? I usually run. Instant noodles or instant coffee? Hindi healthy. Ang dalawang option. Or na lang? Kumain na lang po kayo ng prutas Ayan. or gulay. One health tip you live by? Ako, invest on your health. Ayan. Yun talaga. Kasi pag nagkasakit po kayo, marami po talagang economically, at stake. marami pong mangyayari. Like, namimiss mo yung mga big moments Important ng family mo. milestones. Opo. Hindi ka makakapasok kung workaholic ka, di ba? Totoo. So, dapat mag-invest po tayo sa ating pong health. Kasi nga, health is wealth. Only samgyup or only rice? Nagkakat ako ngayon ng rice. Pero, I tried na mag-cut ng rice ngayon. Pero again, hindi naman po bawal kumain ng rice at mag-sangyup. Basta in moderation. Moderation. Ayan. Mas okay bang hot shower or cold shower? It depends. Kung sinong kasama. Ayan. Eto, Doc, kung hindi ka naging doktor, ano ka ngayon? Hanggang tanong. Kung hindi ako naging doktor, I would be, ano bang pangarap ko dati? Gusto ko maging lawyer. Oo. O, diba? Gusto pa lang maging lawyer ni Doc. Pangarap to ni Mama. Iyang doktor. Oo. Pero, di ba nakichismis? Pero you come to love it now. Oo, pero I'm planning to take up law in the next few years. Oo, it's not too late. Ako, Doc, personally, yung nursing was also a choice of my parents. And yun kasi yung in during that time. Sa time natin. Yes. And so, when I got the chance to pursue what I love, which is vlogging, tinake ko talaga yun. Yeah. And, diba, it's like I'm not working every day of my life because I love what I'm doing. Kung mahal mong ginagawa mo, parang it's not work. Yes. Pero ako, I fall in love with being a doctor Oo. and being in public health. Pero may mga pagkakataon kasi na Meron ka pang hinahanap. yes. Diba? So, isa yun ang maging lawyer. Sana Oo. lawyer-doctor. O, diba? Bakit naman hindi? May mga Ay, kilala Doc. ako classmate na naging lawyer-doctor. Meron ako nakita kasi sa name mo, ang haba kasi. So, gusto ko malaman kung ano to. MPM-HSD. Ano yon? A Masters in Public Management, Major in Health Systems Development. Ayun naman. Ito naman, OIC-LHSD. Ako po yung OIC, Officer in Officer in Charge. Charge sa Local Health Support Division. Yan po yung division sa Department of Health sa Zamboanga Peninsula na nag-handle po ng mga public health programs. Ayun. O, diba? So, it's so nice to talk to Doc, no? And we were able to discuss this topic about influenza. Plus, of course, na-inform natin yung ating mga viewing public on what to do and not to panic. Ayan. So, thank you so much, Premier Medical Center, for having this type of discussion with almost 200 viewers, live Actually, viewers. masaya ang discussion. Ang saya, diba, Doc? Is Okay this your lang. first time? Ay, Hindi siya- naman. Hindi naman. Nung nasa DOH Central Office ako Aba. nasa health promotion kasi ako dati. Oh, okay. May What's mga- the difference between the
the podcast or the discussions you've guested versus this? Kasi malalaman ang edad natin. Kasi dati sa TV siya pinapanood. Karamihan kasi ngayon hindi na nanonood ng TV. Yes, dito na sila sa online. Yeah, online na. So ang presence po ng mga podcast parang nagpo-promote din siya ng maayos na behavior pagdating sa health. So this is an opportunity na ma-share po sa ating pong mga kababayan yung mga correct information pagdating sa kanilang kalusugan. And thank you so much for guesting, Doc. I know you're busy. And thank you to the Department of Health for lending us Docky and si Madam over there. Ano pangalan ni Ma'am? Shout out Si natin. Angel, ang aming... Hello, Ma'am Angel. Ano siya? Kasama po siya sa aming Communications Management Unit. Sila po nag-handle ng mga communications side po namin at media relations. Alam mo ba dati, ang pangarap ko is makatrabaho sa DOH. Pwede pa naman. so busy ko ngayon, Dok. Pwede bang isang araw lang ako papasok? Sa isang buwan, isang araw lang. Pero gusto ko sahod everyday. Pwede ba yun, Doc? We could partner naman po with our communications arm. Yes. We really are. Actually, you've tapped me several times already in information drive about breastfeeding, vaccination, and all of those sorts. So I'm also an advocate of that. So I constantly usually say yes if it's within my time. Kung meron namang time. So thank you so much, Doc, for doing this for us. And again, guys, always stay informed. Avoid spreading fake news. This is your favorite guide to anything and everything Zamboanga and beyond for Premier Medical Centers podcast. Saying good day, God bless, and Santiki mga badi. Buyers! Step inside.